So hello, what's up mga lods, nandito na naman ako. So ayan, for today's video, ipiplex ko lang pala tong aking Rouser NS125 o itong si Blitz. Request to ni Lodi. So salamat Lodi at nagustuhan mo yung simpleng setup ko dito kay kay Blitzkey, no. So siguro tatawagin ko tong si Blitz version 2.1. So ito na nga pala yung mga nabago dito sa aking Rouser NS125. So dito tayo sa kabila. So inahin natin to. Ito yung lagi kong ginagamit na tank bag. So ito ay tank bag guys. Naka-magnet pala siya. Ayan o. So ito yung magnet niya. Tsaka dito. Kabilaan yan. So sobrang tibay na ito mga lods. Kahit tumakbo ka ng 120. Hindi yan matatanggal mga lodi. So sobrang kapit niyan. Marami rin yung mga pocket. Yan. Kabilaan. Tapos sa loob niya malaki rin. Yan. So lagi kong ginagamit yan mga lods. So by the way mga lods, no, marami palang mga rouser user na mapoporma yung nila, no, mga unit nila. So itong sa akin simpleng setup lang. So tanggalin muna natin tong aking bag. Lagay muna natin siya dito. Yan, papatong po. So umpisa tayo dito. Itong aking tank cover. Ito takip to na electric pan mga lods. Ayan, naka velcro tape lang yan. So ito yung cotton tsaka yung spike doon. So actually tumagal na rin sa akin to, halos 2 years na rin. Ayan, kung makikita nyo, ayan, pinagiwa-iwalay ko yan para marami siyang makakapitan. Tapos dito kasi mga lods, ayan, kung makikita nyo, ayan, dito tigi-isa, pero itong gitna na to, doblehin nyo para kumapit siya dito sa gitna. Okay, yan. Tapos yung takip kasi ng electric pan guys, meron yung mga parang pang-lock dito eh. So gupitin nyo na lang yon. Ang ginamit ko pang gupit ata dun yung side cutter. Yun. So yun, DIY siya mga lods, do it yourself. Pero kung gusto nyo bumili ng mga tank cover, meron naman yun nabibili. Okay, so next natin, dito tayo sa kabila. So ito, guys, ang aking side stand natin, ay center stand natin mga lods. Para, yeah. So itong aking, guys, no, visor with mask. So yung version 1 ko nun, or version 2 ko nun, di ba nagpalit ako nung mask ko. So yan, nasa picture. Ayan. So itong mask na to is hindi pa siya masyadong lapat mga guys. Ayan o. Ayan. Ito ngayon is hindi siya lumapat kasi dahil dito sa bolt and nut. So tumatama siya doon sa loob. So pero dati nung ito pa lang, tapos yung dati niya itsura, so lapat na lapat yan dito. Dito lang yung medyo labas ng konti. Ayan o. Yan. Tapos diskartehan nyo na lang yung pagkabit nito sa ilalim. So naglagay ako ng bracket doon. Tapos bubutas talaga kayo dito sa side niya. O kung ayaw nyo tanggalin yung tawag dito, yung stock visor niya, so bubutas kayo doon. Pero mas maganda kung tatanggalin nyo yung stock visor nito mga lods para malapat nyo yung, o madikit nyo talaga ng gusto. So hindi na tayo lalayo, dito na rin tayo sa headlight. Next is yung aking LED. Yan, naka H4 yan. H4 pala yung type ng LED natin. Yan, LED ko, naka knob sight yan mga lods. 40 watts ata yun. Nakalimutan ko na ilang watts yan. Tapos next, kaya siya naging version 2.1 kasi sariling version ko to mga lods, baka mamaya maghanap talaga kayo ng version yan ng rouser. So ito guys, yung aking windshield, Ninja, yan, pang Ninja 300. So kinabit ko lang. So pinatong ko siya dun sa dati kong visor. May video ko na ito kung paano ko kinabit eh. Ayan, ito. Tapos binolt ko lang dito. So matibay naman, makapit. May gas-gas pa. So ito, nabili ko lang to sa Shopee. Winglet. Basta Winglet pangalan na ito eh. Makikita nyo rin yan. Kalimutan ko na rin yung presyo. So search nyo na lang. Ito 350 ata. Tapos ito, yung dati kong mask, nasa 1.8 ata yun. Hindi ko na maalala. Maraming nagbebento na ito sa sa Facebook page. Aray ko, bakit hindi ako makapagsalita ng maayos, potik yan. Nakakain ko yung dila ko. So okay. So next naman mga lods is itong aking full engine cover.
Itong full engine cover ko is nabili ko ata to nasa 2,000 ata to mga lods. Ay ko, sakit naman. Parang na kakain ko yung dila ko. May singaw kasi ako mga lods eh. Ayan. So itong full engine cover kapag kinabit nyo yan, so magbubutas talaga kayo dito. So tulad nito, nakadalawang butas pa nga ako dyan eh. Ayan, iba black screw nyo lang. Yung pag black screw nyo reto, dito, kung pointed yung ginamit nyo na black screw, kahit idiretso nyo na dito. Diretso butas nyo na, diretso screw nyo na yan. Tapos dito, ang diskarte ko rito mga lods. Itong tapalodo kasi sa harap mga lods, so meron niyang extender dito eh. Diba yung pag ganon. So tinanggal ko yon para hindi tumama rito. Then yung bolt dito, bolt and nut niya, yung nilagay ko rito. So may kasama ng washer yan, ayan dalawa. Yan. So yun yung nilagay ko dyan. So next, punta tayo dun sa kabila. Init. So ito naman. So ito yung laging tinatanong sa akin, no. Yung aking full system exhaust. So pinalitan ko yan. Meaning full system. So palit lahat pati elbow. Tapos yung aking canister muffler. Tapos yung catalytic nito wala na mga lods, tanggal na. So diretso na to. Siguro ang gastos ko dito nasa worth 4,500 to 5,000 na eh. Nakalimutan ko lang kung magkano to tsaka itong elbow. Yung elbow naalala ko 1.8 eh. Ito 2 plus. Tapos ang ginawa ko kasi dito mga lods is pinasadya ko mismo talaga sa shop. Talagang pinagaya ko dun sa stock na elbow. So yung sukat niya ganun na ganun. Tapos nag big elbow na ako rito. Then ito pinaka-importante dyan mga lodi. Ayan. Yung kanyang auto sensor, yan. Yung kanyang sensor dito. Ginawa ko dyan, since wala na kasi yung nut ng pangkabit, so sabi ko kunin mo na lang yung sa stock, stock na elbow ito. Yung kabitan ng sensor. So pinaweld ko na yan dyan. Kaya yan yung pinaka-importante na dapat matibay yan, yung pagkaka-weld niyang na yan, sa sensor. Okay? So yung ko pala is Acropovic slant type yan, slant. SLANT. Sorry yung pananalita ko ngayon parang nakakagat ko yung labi ko, yung mga gilid ng bunganga. Ayun. So ito naman, next itong aking upuan. So kung updated kayo lagi sa mga video ko, di ba nagpapalit ako nito. Halos 2.5 din o 2,000 yung nagastos ko rito mga lods. So ako kasi nasunod dito, customize yan. So ayan, pinataasan ko ng konti, ayun. Tapos ang problema ko kasi dito dati is laging dumudulas yung aking OBR, no. So ginawa ko, pinaganon ko yung type ng upuan niya. Ito nga, papabawasan ko pa sana pero okay na yun. Matangkad din naman ako eh. Tapos yung cotton na pinagamit ko is yung hindi madulas, ayan o. Yan. So maganda na itong upuan ko ngayon guys. Ito yung pinagmamalaki ko ngayon. So yung sprocket combination ko pa naman, o yung set ko dito sa sprocket, ay naka 1542. Ayun pa rin yung set ko ngayon. So pero plano ko magpalit sa susunod. O abangan nyo na lang yun. Stable naman siya para sa akin, so maganda naman. Pero gusto ko lang mag-testing ng iba. So bigyan ko na rin kayo ng idea sa mga susunod ko na plano rito sa motor na to is yung yung shock ko sa likod, yung rear shock ko. So gusto ko siyang gawing monoshock. Tapos i-upgrade ko tong aking swing arm. So baka palitan ko pang sniper para matesting ko naman yung ibang mags, yung mga malalaking mags. Pero unahin ko muna yung gulong. So tingnan nyo naman yung gulong ko guys. Ayun di ba? Pudpud na pudpud guys. Talagang gamit na gamit. Yan ang sinulit. Diba? So papalitan ko muna yun. Baka 130 dito, baka 110 or baka 100. So tingnan natin. Siyempre yung budget meal lang, di ko pa kaya yung mga Diablo, Pirelli. Pero kung may magi-sponsor dyan, so PM lang kayo. And then ayun nga pala, nakalimutan ko to. Yung aking side mirror, sa mga nagtatanong, Ducati style po yung bilhin nyo. Nasira kasi yung original na, Ducati style ko, pinalitan ko na lang.
Nasa 350 pesos ata to mga lods. So yun, sa Shopee tsaka ano, basta sa online meron yan mga lods. Type nyo lang Ducati style side mirror. So yun, napakasimple lang ng forma ng akin, no? Balik natin tong bag. Kasi naastigan talaga ako pag may tank bag siya. So yun, no? So thank you nga pala Lods at nagustuhan mo yung simpleng setup ko rito kay Blitz, no? So tatawagin ko na siyang Blitz version 2.1. Oy. May pa version pa. So baka next upgrade ko rito is yung aking gulong, palalaking ko ng konti. Yan. So nainggit ako sa mga nagpalaki na ng gulong. Big bike style, no? Actually, ang daming nga sumisigaw ng mga bomba-bomba, no? So sound check pala tayo dun sa aking exhaust. Yan. Yan yung ilaw ko, guys, oh. Ay, patay pa pala. So yan, low beam, high beam, low beam, high beam. Diba? So puti na rin yan. So ito baka gusto nga natin gawing puti eh. Pero ang ganda kasi parang mata, 'di ba? Yung kanyang park light. Side mirror, yes, maganda yan. Pag bumili kayo nito, yung higpitan niya nandito sa ilalim. Ito guys, kung nakikita nyo. Kaya tanggalin nyo lang itong bilog na to. Ayan, higpitan yan doon. Yon. Matibay yan guys, ayun, hindi nga gumagalaw. Oh. So yan, sound check pag naka-idle yung aking exhaust. Ito pala guys, is nakalagay yung aking silencer. Hindi ko na tinatanggal yan. Kasi ayoko naman ng hindi naman ako attention seeker kapag nandun ako sa kalsada, no. Okay na sa akin yung medyo rinig ako nung pag-overtaken ko. So yun lang naman talaga yung naging dahilan nun ba't ako nagpalit ng exhaust. Dahil nung guys, nung stuck pa ako, pag overtake ako, lagi ako hindi napapansin. Pero ngayon, pansinin na. Ayan, oh. So birit lang tayong konti kasi ang mga kapitbahay namin dito galitin. So ayan. So sana rinig nyo mga lods, no? So yun yung sound check nya. So mga 3,500 RPM lang yun kasi ayokong bumirit dito guys. Alright, ano pa ba? Yung battery pala mga lodi, ang pinalit kong battery is gel type. Amaron ang brand. Ang sukat ng battery natin guys is 7L. Ayan. So yun lang mga lods, at salamat at nagustuhan nyo tong aking simpleng setup. So abangan nyo yung mga next video natin. Pasensya na at medyo busy tayo ngayong buwan na to. Dami talagang hinahabol guys, pero tuwing weekend yan gagawa tayo nyan. Abangan nyo yung pagpalit natin ng gulong, no? Tingnan natin kung donut style nga ba talaga yung 130 dun sa likod. Okay, yun lang mga lod. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at salamat sa palaging panonood mga lodi. Yun lang. Bye bye and peace out.